Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, kanina pa ako dumating dahil around 2 p.m. nga ang call time para sa red carpet premiere night ng actually premiere night, pero red carpet premiere ng The Caretakers, of course, starring Dimples Romana and Isa Calzado with Marco Massa, Ashley Sarmiento, Altea Ruedas, at sino pa ba? Inka Magnaya and Jake Taylor, of course, directed by Sugar Pryco. Ginanap ang red carpet premiere sa SM The Block Cinema 3. Ayan, sa SM North EDSA yun. So, bonggang-bongga ang movie. Ito, papastart pa lang, kagagaling lang nilang rumampas sa red carpet. Ito yung sa loob ng sinan. Of course, very piling-pili lang yung mga invited, of course. Yung mga fans, hindi talaga masyadong, kumbaga, hindi pwedeng walk-in lang. So, yung iba talaga, meron mga invitation. And of course, mga stars, karamihan ng mga artistang dumating, ay yung mga close sa kanilang dalawa, like, kay Dimples Romana na dumating, of course, si Kim Molina at si Gerald Napoles, of course, 'di ba? Ang Kim Heraldo, 'di ba? Alam naman natin na si Kim ay super close kay Dimples. Of course, sa side naman ni Isa Calzado, of course, nandiyan yung manager niya, si Noel Ferrer, at marami pang iba. Pero syempre si Marco Massa, nagdatingan, at si Ashley Sarmiento, sinuportahan ng kanyang mga Sparkle, na GMA Sparkle artist, mga co-artist niya dun sa GMA Sparkle, at ang dami nila. So, and I'm sure nag-enjoy sila. So, anyways, hindi nga lang nakapasok yung dalawang bidang bata. Isa si Altea. Si Altea yung sa, alam niyo na yung with Baron Geisler noon na nakakaiyak na film. So, hindi siya dahil nga, bata pa sila. Hindi pa sila mga 13 years old. So, dapat nasa 13 ka para makapanood ka ng movie na ito. But anyways, ayan. So, very happy. Ang ganda-ganda ng movie at natutuwa ako dahil isa ako sa mga inaimbita. Napakalalim, of course, ng movie. Marami siyang tinalakay na kung ano-ano tungkol sa kalikasan. The story kasi is na umiikot siya tungkol sa isang relasyon, sa isang pamilya na nagdesisyon na parang maghiwalay ang mag-asawa. So, damay ang kanilang mga anak at yung babae parang gusto niyang maghiganti, at yung kumbaga yung naiwang property, yung bahay nga na maganda, yung it's an old lumang bahay na napakalawak ng lupain ay gusto niyang ibenta, sorry. At yun naman, kumbaga may caretaker din doon, si Dimples Romana at saka yung kanyang mga anak, si Marco Massa at si Altea Ruedas. Hindi ko masyadong, si Erica lang yung isa, hindi ko masyadong natutukan yung apelyido. But anyways, ayan, doon na umikot na doon, nasa bahay na pala na yon, meron din caretaker. Kumbaga, gustong ipaisip sa ating lahat na yung mga tinitira natin. By the way, yan si Noel Ferrer, of course, si Isa Calzado, na parang laging kilala bilang parang Mama Mary look, di ba? Remember yung movie nila with Piolo Pascual and Tony Gonzaga. And of course, andyan ang mga taga-Rain Entertainment na, ayan si Direk Lino Cayetano, ang wife niya si Phil Kainglet. So, ayan, umiikot lang naman, of course, nag-start na. Ito, actually, tapos na yung movie. So, of course, naka-off talaga, in-off ko yung audio. Ayan, nakikita nyo na, nag-iyakan na. Nakita ko parang malayo pa lang na umiiyak talaga si Isa Calzado at si Dimples Romana, of course, masaya. Of course, yung iyak naman nila parang ano tawag doon? Tears of joy. So, pero actually, may moment talaga na may iyak sa pelikula because it's the story, it's about mothers din tungkol sa mga nanay din ito at kung paano nila protektahan ang kanilang mga anak, ang kanilang lahat-lahat, yung mga ganyan. So, ganyan umiikot yung kwento. Kaya napapunta ako dito at para mag-video kasi nga nakikita ko medyo emotional yung dalawa. So, mahaba pa yung press con, may mga interviews din. But mamaya ko na lang i-upload. But for now, I'm so happy. Kaya sana panoorin nyo ang pelikula sa February 26. So, kasi ngayon nga, sabi nga, more than anything else, no, mas magandang suporta ng mga pelikula ngayon because alam naman natin na medyo mahina na talaga ang movie industry. Maraming lagapak na pelikula. The last time na kumita nga ay ayan nga, Hello Love Again, pero yung Metro Manila Film Festival, so kumita rin naman yung mga Vice Ganda,
mga Green Bones, yung mga ibang pelikula. Kaya lang, syempre medyo hindi sa inaasahan talaga eh. Kumbaga, yung inaasahan na 2 billion, eh hindi na reach. Kahit nga yung 1 billion, di ba? Kasi yung Vice Ganda movie, magkano lang yan. But anyways, dito nga pinapakita kung gano'n na naging ka-close si Iza Calzado at si Dimples Romana mula nung ginawa nila ang pelikula. Kasi meron tayong mga artista talaga na, alam niyo yun, yung taping or shooting friends lang sila. So, after ng pelikula, hindi na sila magkaibigan. Pero with Dimples and Iza, that they promise to each other na talagang kahit anong mangyari, magiging sila pa rin, matalik na silang magkaibigan. At nakakatuwa, no? Si Iza, kinumpare niya na, nilevel niya na si Dimples kila Jody Santa Maria and Sunshine Dizon. Samantalang si Dimples ni-level niya na si Iza kila Angel Locsin and Bea Alonso, ang kanyang mga BFF sa pelikula. Kumbaga, ay sa harap sa showbiz, di ba? Kumbaga, ganun na yung level ng pinagsamahan nilang dalawa na magkaibigan sila kahit nung mangyari pa. So, anyways, ayan, napakasaya after the premiere night. So, medyo gabi, no? Gabi na natapos. Siguro, parang nag-start yata siya mga around 4 or 5 na. Kaya medyo late na rin natapos. And after the preview, nagkaroon pa ng press conference, nagkaroon pa ng Q&A, at yun nga yung mga ipapalabas ko. But anyways, again, supportahan natin ang pelikulang Pilipino. Nakakalungkot, pero kailangan talaga nating buhayan ang pelikula. Lalo na ngayon, ang hihirap na antitindi ng mga kalaban natin na may Netflix, etc. Lahat ng mga streaming apps. Yan ang mga kalaban natin. Kaya sana ako talaga, isa yan sa mga advocacy ko ngayon na kailangan suportahan ng pelikula. Gawin natin lahat para mahikayat ang mga manonood na pumunta ng sinihan at manood ng sine. So, yun na lang muna for now kasi yung iba dito naman sa part na ito ay may mga audio na at excerpt yun from the press con, mga Q&A part yun na kung saan tinatanong sila yung pressure na malapit na ipalabas ang kanilang pelikula despite nga alam nyo na yung sitwasyon ng showbiz ngayon, ng movie industry ngayon na medyo mababa. So, sabi nga nila, ando naman yung iba sumasagot ng ayaw na nila mag-pressure kasi kumbaga nagawa na nila yung part nila. So, this time, but anyways, eto sila, panoorin natin sila Marco Masa at mga bata mag-explain. Feeling ko po nandito yung pressure eh. Napi-pressure na si Ashley kasi kanina pa siya ginaw na ginaw. Well, ayun nga po, just hearing them talk talagang nakakataba ng puso. Yun yung lagi kong sinasabi in every interviews na ang dami ko po talaga natutunan sa kanila. Yung warmth na dinadala nila sa set. You know, kahit makinig kaya po kanina sobrang okay na ako dito na sana wag na ako matanong kasi ang sarap pakinggan ng mga sinasabi nila. Na I mean, sobrang lalim and it opens up new perspectives in life then as well. So, I'm just really happy na sobrang thankful po ako na naging part ako ng movie. Na nakita niyo rin ang mother, yung mom niyo sa kanila, doon sa character niyo. Well, ayun nga po. In that way, ever since, I mean, yan, dyan po si Mommy. Hi, Mommy. Yan, nanonood si Mommy. Ito naman, when it comes to my mom, ever since I was a kid, simula nung pagtapa ko sa una kong audition, andyan na siya palagi para sa akin, para gabayan ako. And yan, my dad din as well. Talagang sobrang supportive nila. And all throughout the journey, hindi ako magiging ako kung hindi dahil sa kanila. I mean, I owe it all to them and wala na akong mahihiling pa dahil sobrang understanding nila in everything that I do kasi andito yung studies, I mean, meron din syempre akong mga responsibilities sa bahay pero they never failed to protect me, especially sa industry that I'm in na I basically grew up in the public eye and sobrang daming criticism, sobrang daming masasabi about sa'yo. Dahil dito po talaga sa industry, kahit anong gawin po natin, mabuti o masama, laging may masasabi yung mga tao. Pero all throughout those situations naman, lagi po sila nandiyan para i-guide ako, para imulat po ako sa kung ano po yung belief na dapat, at values na dapat ko pong panghawakan.
So, Ashley? I think same lang din po with Marco since ever since I was a kid, my mom was always there for me. Kaya po ako nandito ngayon because of her support. And I'm really, really thankful for that. My mom is really, really strict po, pero I understand, especially hearing the perspectives of mothers, both mothers. It just made me understand where they're coming from. And from watching also the film po, mas naintindihan ko rin si Audrey kung bakit siya ganon kay Ali. It's nice having both perspectives as a daughter and the perspective of a mother, why they're acting this way or that way. And I'm really thankful to have my mom to support me and guide me through all the decisions I have, because she's been there for me ever since. And I'm really thankful for that dahil siya yung mom and dad ko at the same time. Last na lang, thank you kay Iza at saka kay... Thank you so much po sa lahat po na nanonood po ngayon. And sana po, invite niyo po mga friends, kakilala niyo po to watch The Caretakers. Showing po siya nationwide on February 26, 2025. So, yun pa. Thank you. Sana po mabuti yung pinanonood nyo. Sana po nagustuhan nyo. Sana po mapanood nyo na din. Opo. Tapos po, sana po i-invite nyo po yung mga friends nyo, family nyo, mga kaibigan nyo po. Tapos po, manood po kayo this February 26 nationwide. Super proud po ako at sa aming lahat na natapos po namin film na to. At sana same din po sa inyo. Sana po nagustuhan niyo po. And sana po mas marami po pong mapanood para mas marami pa rin po ma-share namin ng yung actual meaning of the movie po. Yun po. Thank you so much po.